Magandang araw sa inyo. Ako si Kuya Nats, ang Kuryente Nats. So, ang gagawin natin ngayon, magwa-wiring tayo ng tatlong switch sa tatlong ilaw, single pole switching. Bawat isang switch nagko-control ng isang ilaw. So, yan ang gagawin natin sa video ito. Bahagi ito ng video natin sa elementary circuit practices sa paggawa ng wiring diagram. So may video tayo tungkol sa single pole switching na nagawa na. Ito yung application ng video na yon na gagamitin natin yung mga wiring diagram para makapag-wire tayo ng tatlong switch nagko-control sa tatlong ilaw, single pole switching lang. Pero constraint tayo ng ating layout ng ating conduit. So, sa halip na ito magko-control dito, ito magko-control dito, at ito isa magko-control dyan sa ilaw na yan, susundin natin yung nasa wiring diagram sa job number 1 sa practices. So, ito yun. Mas maganda kung panoorin nyo muna paano gumawa ng wiring diagram. So, ayan yung ating conduit plan. So, ang switch A, kinokontrol niya itong light number 2. Ang switch B, kinokontrol niya yung light number 3. So, yan, nakikita natin yung control line. At saka itong switch C, kinokontrol niya itong light number 1. Palalakaran natin ngayon yan ng ating wires. At ang gagamitin natin ay itong ating nagawang ladder diagram. So, susundin natin yung logic nito. So, palalakaran natin siya ng ating wires. Tatanggalin natin ito, mga bukilya at saka switch. At saka papakita ko sa inyo ang wiring. Pero bago yan, mapansin niyo malinis ang pagkakagawa. Bakit? Dahil yan, nasa batas din ng instalasyon ng kuryente. Ito, mabilis ko na lang papakita sa inyo. Sa section 1.10.1.13, sabi dyan, mechanical execution of work. Electrical equipment shall be installed in a neat and workmanlike manner. Tapos sabi, 1.10.1.13a, unused opening shall be closed to afford protection. Wala tayong iiwang butas. Mutin academic kung itong setup natin, ibabaon natin sa simento dahil masasaran lahat. Pero kung hindi, dapat lahat ng openings sasara natin. Kahit naka-ipit yan sa likod ng drywall o ng plywood. So, dito sabi, internal parts of electrical equipment shall not be damaged by foreign materials tulad ng paint at saka mga chemical materials. So, there shall be no damaged parts that are broken, bent, or deteriorated by corrosion, chemical action, or overheating. So, hanggat maaari, maayos ang ating mga electrical equipment na gagamitin. So, yan, maliwanag ganun. Malinis. Ginawa kong malinis para, kasi, yung ituturo ko, yung PEC, sabi, neat and workmanlike manner. So, yan, pinapakita ko. Medyo ginandahan natin para neat and workmanlike manner. Ang conduit plan na ito at saka ang ladder diagram, ang siya natin gagamitin para tayo makapag-wiring. So, mula rito sa ating conduit plan, makikita natin ang control lines, aling switch ang nagko-control ng aling ilaw. At mula rito naman sa ladder diagram, makikita natin ang logic ng switching pattern. So, lahat ng switch, nakakabit sila sa hot wire. At lahat ng ilaw natin, meron siyang nakakabit siya sa return line. So, face-to-face ang ating ginagamit na mga conductor sa Pilipinas. Either yung isang face, ungrounded o grounded conductor. Yung iba tinatawag na neutral. Pero ako hindi ko siya matawag na neutral. Merong iba na asiwa, hindi ko tinatawag na neutral. Kasi, kung titingnan ninyo, ang tunay na definition ng neutral, tsaka kahit i-google ninyo, ang neutral conductor,
connected siya sa neutral point ng isang electrical system at saka intended siya to carry unbalanced current back to source. Pagka ito ba, grounded phase conductor, unbalanced yung kinakarga niya, hindi. Balance kung ang umaandar siya sa normal condition, kundi siya grounded. So, ang grounded phase conductor na intentionally grounded, hindi siya neutral. Kaya, asiwarin akong tawagin siya na neutral. So, sana naintindihan nyo. Pwede naman tawagin yung neutral kung gusto nyo, hindi lang ako. So, ayan, pinaliwanag ko lang. Ngayon, punta na tayo dito. Mula sa ating conduit plan, magagawa natin ang ating wiring diagram. Pero ang gagawin ko na lang, sa wiring plan pala. Ang ating wiring plan, dito ko gagawin. So, makita natin yung ating switch. Lahat ng switch na yan, meron lumalakad sa kanya na hot wire galing sa source ng ating kuryente. So, yan, lalagyan natin ang gagawin nating conduit wiring plan. Yan, lalagyan natin ng hot wire at saka lalagyan natin ng hot wire papunta. So, ang tatlong switch, meron na siyang hot wire. Yun namang ating mga ilaw, lalagyan natin ng return path. So, return ito, lagyan natin ng return path. Lalagyan din natin ng isang return path dito. Ayan. Tsaka return dito. So, nagawa na natin itong portion na to sa switch. Nalagyan na natin ng ating hot wire sa ating wiring plan. Tsaka yung portion na to, nalagay na natin yung mga return sa mga ilaw. So, ang kulang na lang natin yung mga switch leg. So, ibahin din natin ang kulay. Ganyan din ang gagawin natin sa sa ating actual wiring. Iba-iba ng kulay. So, pag dating dito sa switch leg A, so lagyan natin ng switch leg hanggang sa makarating tayo sa number 1 light. Switch leg. Tapos lagyan din natin ng switch leg dito. O yan, tapos na. C to 1. So, ibahing kulay din naman natin sa sa switch B hanggang sa 3. So, lalagyan natin sa switch B hanggang sa 3. So, switch B, isa, switch leg, switch leg, switch leg, switch leg. O yan. Switch B, ko-control sa light number 3. So, switch A na lang, magko-control sa number 2 light. Bahin din natin ang kulay. Switch leg A, switch leg A. O, nakarating na tayo sa light number 2. So, ganyan. Ang dami ng wire na ikakabit natin. So, depende sa kulay ng wire na ikakabit natin, makakarating tayo dun sa kinokontrol na ilaw ng bawat switch. Okay ba? So, sa halip na dito ko ginuhit yung wiring plan, ginawa ko na rito. Gagawin natin, susundan natin yan sa ating mga wires. So, iwa-wiring na natin. Ikabit muna natin yung ating hot wire. Ang color code nito na ginawa natin, yung blue. Kakabitan natin ng hot wire. Bawat switch, eto, hot wire, nakakabit sa bawat switch. Gagamitin natin black kasi ito ang common na ginagamit. Bagamat walang nakaspecify, pwede tayong, ang normal na ginagamit, blue, red, o kaya black para sa hot wire. Okay, puputulin ko na at kakabit na natin. Hindi ko na pinakita pero sinukso ko na yung ating hot wire, color black. So, kailangan lang, ayon din sa PEC, yung ating lumalabas na wire, dapat at least 6 inches sa loob ng mga utility box. O kaya,
3 inches mula sa labas ng box. So yan, nasa rules yan. Hindi ko na pinakita rito kung anong section number. So eto, meron na tayong hot wire para sa ating mga switch. Kakabit naman natin ngayon yung ating return wire. Assume natin ang ating return wire grounded conductor, so kulay puti. Yan. Lalagyan na natin ang ating return wire, etong pink. So lalagyan natin lahat yan hanggang makarating tayo sa light number 3. Mula sa ating source ng kuryente, nalagyan na natin ng grounded conductor papunta sa ating mga ilaw. Ito, nalagyan na natin ng return path sa light number 1, number 2 at number 3. Yan, yung pink, yun ang ating return path na inilagay. Ngayon, mga switch leg naman ang ating palalakarin. Ibang kulay din ang gagamitin natin. 3 kulay kasi 3 switch leg yan Magaling kasi kung sakaling i-repair natin yan, nakalimutan na natin yung kulay, madaling matrace kung aling ilaw ang kinokontrol ng aling switch. Kesa lahat sila kulay itim. Mas madali kung color coding natin pati ang ating mga switch leg. Meron tayong 3 kulay dito na iba kesa sa itim at sa puti. So palalakarin muna natin yung ating switch A papunta sa light number 2. So ang kulay niyan itong dilaw. 1, 2. Sige, palakarin na natin. So, switch A, controlling light number 2. Pinalakaran na natin ng switch leg. Ito, passing through lang siya rito sa junction box ng light number 1. Okay? So, ibang kulay naman. Lagyan natin ng switch leg. Ang switch B, controlling light number 3. So, ito yan, yung purple. So, papasok yan dito. Diretso sa nun. Puro passing through lang siya. Pwede siyang diretso hanggang doon. Okay? Palakaran na natin. Blue gamitin natin. Switch B, controlling light number 3. Ito. Pinalakaran na natin ng switch leg. Switch leg B. Ito. Passing through siya sa 3 junction box. So, ngayon, doon na tayo sa pinakahuli. Switch C, controlling light number 1. So, palalakaran natin siya ng switch leg C. Kulay green. 1, 2, 3. Papasok siya dito sa conduit. Passing through siya dito sa 2 switch. Hanggang makarating dito. Kabit na natin. Nalagyan na natin ng conductor lahat. Lahat ng hot wire, lahat ng return wire, at saka lahat ng switch leg. Ito yung pula. Switch sa leg C. Mula sa switch na C papunta sa light number 1. Ngayon, may puna tayo rito. Itong junction box na to masyadong maliit. Sablay ito sa dami ng wires. Tapos dadagdagan pa natin ng yoke ng switch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Passing through, 2. Ito ang kargang conductor nitong box na to. Masyadong maliit. Sa Amerika, hindi problema yan dahil meron tayong mga box na malalapad, malalalim. So, kumpara nyo rito, malalim ito. Hindi tayo mamumroblema sa box, sa junction box. May kulang pa yan. Meron pang mas malapad. Yan. Walang-wala tayong ganito. Kaya, medyo ang dapat natin gawin, sakali na may nabibiling extension, ito, 2 by 4 by 0.75, 6 cubic inches. Tama-tama lang, kasyang-kasya. Kung mapanood niyo yung video ko na ang pamagat ay volume allowance. Meron bang volume allowance ang ating mga utility box? Yon, maganda yon. Kasi para dito, lumalabas 6 lang ang pwede nyong isaksak na wire kung merong yoke
o kung merong receptacle o switch. Dito ay 7 ang pwedeng conductor. Ang switch may equivalent conductor number yan, tsaka ang ating receptacle. Okay? So, yan ang comment ko rito. Ngayon, ang gagawin natin, itong connection na to ng hot wire, pagdidikit-dikitin na natin. So, ito, pagdidikitin natin. At saka, sa return, pagdidikitin din natin ito. Kung saan siya may connection, doon pagdidikit-dikitin natin. O ngayon ay kabit na natin yung extension. Gagawin natin, pagkakabit-kabitin natin yung mga hot wire at saka yung return sa home run, gagamit tayo ng ganito, wire connector. Yung dalawahan at saka tatluhan para maikabit natin sila. Para maliwanag, makita nyo ng maayos. So, kakabit na muna natin yung hot wire. Gamit tayo ng tatluhan. Kasi yung pangatlong slot, lalagyan natin ng switch. Ng wire nakakabit sa switch. So, let's go. Tinlalunan ko na yung pagkakabit. Papakita ko na lang sa inyo nakakabit na. So, ito, nakakabit na yung hot wires natin. Abang na lang para dun sa wire nakakabit sa switch. Ganon din dito. Hot wire, tapos abang sa switch. Yung sa dulo, dalawahan lang. So, abang lang siya para sa switch kasi dulo na yan eh. Wala na tayong ibang ikakabit eh. Ganon din yung return. Dito, wala naman tayong kakabit eh. Dalawa lang connection papunta rito. Pagdating dito, yung return sa ilaw, nag-iwan tayo ng isang slot. O, kinabit na natin. Tapos, ganon din dito, kinabit na natin. So, may isang wire papunta sa ilaw. Kakabit natin. Ito rin, nakakabit siya sa ilaw. Dalawahan na lang ito. Meron tayong return. Tapos, dun sa ilaw, kakabit natin itong ating switch leg. Ganon din dito, switch leg, nakakabit sa ilaw. Tapos, abang para sa return ng bawat ilaw. Return, switch leg. Return, switch leg. Return, switch leg. Yan. So, papakita naman natin ngayon yung switch na kinabitan natin ng conductor at saka yung ilaw, kinabitan natin ng conductor. Yung mga switch, binackstab ko na ng hot wire. Kakabit na lang natin dito. Tapos ito, babackstab ko na lang dito sa sa switch, doon sa kabilang terminal. Ngayon yung mga ilaw naman, inihanda ko na. Nilagyan ko na rin ng wire connector yung mga switch leg. So, ang gagawin na lang natin, para dito sa gitna, kakabit ko yung switch leg dito sa wire connector ng switch leg at yung return wire, kakabit ko naman dito. Ganun din ang gagawin natin dito at saka dito sa kabila. So, hindi ko na papakita yung pagkakabit. Papakita ko na lang sa inyo nakakabit na para bumilis ang ating video. Ngayon ito, kompleto na. Naikabit na natin lahat, na-wire na natin. So, tingnan natin sa mga switch. So, ang bawat switch, meron siyang hot wire at saka yung kanyang switch leg na kalakip. Ganon din dito, hot wire, switch leg. Tapos tatluhan na wire connector. Dito, dalawahan lang yating wire connector, tsaka ganon din, hot wire, switch leg. Pagdating naman sa ating mga bukilya, meron tayong switch leg na nakakabit sa ating return wire. Tatlo. Kasi papasok pa siya ron. Dito, tatluhan din yung ating wire connector. Tapos kinabit ko na nga pala yun din yung yung wire connector na dalawahan dito. So, dito,
meron tayong return path at saka switch leg para dito sa bukilya dito. Ganon din dito sa pangatlong ilaw. Switch leg at saka return wire. So, sasalpak na natin sa mga utility box. Papakita ko sa inyo. Okay ba? Ito, binackstab natin yung switch leg. Dito, nilagyan din natin siya ng karampatang wire, yung bukilya. Dahil naka-screw. So, minarapat kong ganito na lang. At saka kasi, mas madali magpalit. Yung backstab, bubunot ka pa eh. So, pagka nilagyan mo na ang wire connector, at least madali magpalit. Okay, so, na-wiring ko na ng tama. Na-testing ko na rin ng continuity. Na-setting ko na. Ngayon, lalagyan ko na lang sila ng mga takip. Hindi ko na rin naipakita sa inyo paano ni-wire natin yung ating breaker. So, ayan, lalagyan na lang ng bumbilya, tsaka lalagyan na lang ng faceplate itong ating switch. Tapos pailawin na natin. So, ayan, lalagyan na natin ng bumbilya tsaka faceplate yung bawat single pole switch. So, tingnan na natin. The proof of the pudding is in the eating. Tingnan natin kung tama yung ginawa natin. On na natin yung ating breaker. Okay. Switch A, papailawin niya light number 2. Ayos. Switch B, papailawin niya light number 3. Approve. Switch C, papailawin niya tong light number 1. Okay. So, nakatapos tayo ng isang wiring project. So, yung setup na ganito, parang siguro 3 kwarto, yung conduit, mas madaling ilagay na lang sa dingding, tapos isang linya na lang iaakit sa kisame, 3 kwarto, isa-isang ilaw, pero bawat tabi ng pinto, may isang switch. So, yan ang posibilidad nitong ganitong klase ng setup. So, sana may nakuha kayong value sa ginawa nating pag-wiring. Kung mapansin niyo, hindi ako naglalagay ng junction box kasi saan natin ilalagay na bukas yung junction box sa kisame, dyan sa kisame o kaya sa dingding. E di nasa loob siya ng attic. Pagka nagka-problema, paakyatin pa natin yung junction box. Tsaka kasi sa mauunlad na bansa, talagang terminal to terminal lang. Hindi nagja-junction box. Ganyan ang sistema. Para madali ang troubleshooting. Bubuksan mo lang yung mga outlet, matitesting mo na kung saan tumatakbo mga linya. So, ayan. Kung nagustuhan ninyo itong wiring video na to, mangyaring i-like ninyo, i-share, mag-subscribe na rin kayo, hit nyo yung notification bell. Para yung ibang susunod ko pa na wiring job, meron pa tayong job 2 hanggang 8 eh. So, mapanood ninyo. Pati yung mga lesson ko tungkol sa PEC rules. So, maraming salamat.